Welcome back sa part 2 ng 12 Dark Psychological Tricks para maging obsessed sa'yo ang crush mo. Kung napanood mo ang part 1, alam mo na kung gaano kalakas ang epekto ng scarcity, mystery at emotional roller coaster. Pero ngayon, ibang level na tayo. Dito mo matutunan kung paano maging prize na hinahabol, paano gamitin ang jealousy sa tamang paraan, at ang ultimate secret kung paano ka mananatili sa isip nila kahit wala ka sa tabi nila. At kung isa ka sa mga nag-comment ng part 2 sa unang video, saludo ako sa iyo dahil pinatunayan mong seryoso ka at handa ka na ngayon matutunan ang susunod na 6 na sikreto. Kung handa ka na, simulan natin ang ikalawang bahagi. 7. Be the prize. Itigil mo na yung mindset na para bang nag-audition ka para mahalin ka ng isang tao. Kapag masyado kang nag-a-adjust, laging available, at laging nagpapakita na handa mong gawin ang lahat para sa kanila, nawawala ang value mo sa mata nila. Psychology ito. Mas pinapahalagahan natin ang bagay na mahirap makuha. Kung ikaw mismo ay nagpapakita na ikaw ang prize, hindi sila ang nagbibigay sa iyo ng halaga. Ikaw ang nagbibigay ng halaga sa kanila sa pamamagitan ng pagpili kung sino ang bibigyan mo ng oras at atensyon, maging abala, magkaroon ng sariling mundo, magkaroon ng mga goals at passion na wala silang kontrol. Kapag nakikita nilang fulfilled ka sa sarili mo at hindi mo kailangan ng validation nila, nagsisimula silang mag-isip, bakit siya hindi desperate sa akin? Ano meron sa kanya? Ito ang moment na nagiging curious sila. At mula sa curiosity na yan, nagsisimula ang attraction. Isipin mo ang mga mamahaling bagay. Hindi sila basta ibinebenta sa lahat, may exclusivity. Ganon ka rin dapat. Hindi lahat may access sa'yo. Pipiliin mo lang yung talagang karapat-dapat. At kapag ramdam nilang ikaw ay isang rare find, sila mismo ang magsusumikap para makuha ka. 8. Bigyan sila ng role sa story mo. Ang tao ay natural na naa-attract sa mga bagay na nakikita nilang may connection sa kanila. Kaya kung gusto mong mas lalong madikit sa iyo ang isang tao, isama mo sila sa narrative ng buhay mo. Hindi ito yung tipong maging tayo na agad, kundi subtle na paglagay sa kanila sa mga kwento mo. Halimbawa, alam mo pag nagpunta ako sa lugar na yon, feeling ko ikaw yung tipong mag-i-enjoy doon. O kaya, kung makikita mo yung project na ginagawa ko ngayon, siguradong may maiaambag ka. Ang ganitong mga salita ay parang planting seeds sa subconscious nila. Hindi nila alam, pero unti-unti silang nagkakaroon ng mental image ng future na kasama ka. Kapag paulit-ulit nilang nakikita ang sarili nila sa mga sitwasyong kasama ka, nagsisimula itong magmukhang natural at possible, parang movie trailer. Kahit wala pang buong pelikula, nai-imagine na nila yung kwento at excited silang makita ang full movie ng relasyon ninyo. At tandaan, kapag isang tao ay nakikita ang sarili nila bilang parte ng kwento mo, mas malamang na gagawin nila ang lahat para maging main character sa buhay mo. Make them jealous, lightly. Jealousy is a double-edged sword. Kapag mali ang gamit, pwedeng makasakit at masira ang koneksyon. Pero kapag tama ang timpla, nagiging mabisang paraan para mag-activate ng fear of loss. Sa psychology, mas malakas ang takot na mawala ng isang bagay kaysa sa desire na makuha ito. Kaya kapag naramdaman ng isang tao na may posibilidad na mawala ka o maagaw ka ng iba, biglang tataas ang value mo sa isip nila. Pero ang susi dito ay subtlety. Hindi mo kailangang mag-post ng larawan kasama ang isang taong halatang ginagamit mo lang para magselos sila. Hindi rin kailangang magkwento ng sobrang detalye tungkol sa ibang tao. Halimbawa, pwede mong banggitin ng casual. Grabe, may isang tao kanina na sobrang natuwa sa ginawa ko. Tapos bitawan mo na. Huwag mong i-explain lahat. Ano ang mangyayari? Magiging curious sila. Magtatanong ang isip nila. Sino kaya yon? Bakit siya natuwa? Bakit hindi ko alam to? Kapag nagsimula silang mag-isip na may ibang tao na nakaka-appreciate sa'yo, instinct nilang magiging mas attentive, mas clingy, at mas gagawa ng paraan para masigurong sa kanila lang ang focus mo. Ito ang art ng light jealousy. Hindi para saktan sila, kundi para ipaalala na ikaw ay isang prize na pwedeng mapansin din ng iba. 10. Control the frame. Sa bawat interaction may tinatawag na frame. Ito ang invisible structure na nagdidikta kung sino ang sumusunod at sino ang sinusundan. Kapag hinayaan mong palaging sila ang magdidikta ng usapan, ng lugar, ng oras, at ng mga paksa, ibig sabihin ikaw ay sumusunod sa frame nila. At sa psychology, ang taong may control sa frame ay kadalasang tinitingnan bilang mas valuable at mas alpha sa dynamic.
Kaya mahalaga na marunong kang mag-set ng tono. Halimbawa, kung palagi nilang gustong pag-usapan ang buhay nila, ilipat mo minsan sa mga bagay na passion mo. Kung gusto nila ng instant reply, minsan maghintay ka bago sumagot para ipakita na may iba ka ring priorities. Ipakita mo rin ang standards mo. Pwede mong sabihin ng kalmado, alam mo, gusto ko yung mga taong marunong magbigay ng oras sa mahalaga sa kanila. Hindi mo sila direktang pinupuna, pero ipinapakita mong hindi basta-basta bumababa ang standards mo para lang magustuhan ka. Kapag kontrolado mo ang frame, hindi ka lang nag-a-adjust para magustuhan ka nila. Ikaw ang nagdidikta kung paano ka dapat i-treat. At sa psychology, kapag ramdam ng tao na may sariling mundo ka at may direksyon ka, mas malamang na sila ang mag-a-adjust sa'yo at hindi ikaw sa kanila. 11. Reward and withdraw. Isa ito sa pinaka-epektibong psychological techniques pagdating sa attraction, variable reward system. Sa simpleng salita, mas pinapahalagahan ng tao ang bagay na hindi nila agad-agad nakukuha, lalo na kung kailangan nilang mag-effort para dito. Kung palagi kang nagbibigay ng atensyon, oras at energy kahit wala silang ginagawa para i-earn ito, nasasanay silang nandyan ka lang lagi. At kapag nasanay sila, nawawala ang excitement. Kaya mahalagang i-reward mo sila kapag deserve nila. Kapag nagpapakita sila ng effort, genuine na interest, o pagpapahalaga, saka mo sila bigyan ng mas maraming oras at energy. Ito ang paraan para maramdaman nilang may halaga ang bawat moment kasama ka. Pero kapag naramdaman mong nagsisimula silang mag-take for granted, withdraw. Hindi para maglaro ng isip, kundi para ipakita na may boundaries ka at hindi mo basta ibibigay ang sarili mo nang walang respeto o effort mula sa kanila. Isipin mo ito na parang isang rare event, mas hinahabol, mas inaabangan, at mas pinapahalagahan dahil hindi araw-araw nangyayari. At sa psychology, kapag natutunan nilang ang presence mo ay hindi garantisado, mas lalo silang magiging maingat at mas determined na panatilihin ka sa buhay nila. 12. Leave them wanting more. May isang golden rule sa attraction at communication. Huwag mo ibigay lahat sa isang upuan. Kapag natapos ang isang usapan o moment habang mataas pa ang energy, iiwan mo silang may bitin. At ang bitin na yan ay magpapaikot sa isip nila buong araw o buong gabi. Parang pelikulang hindi pa lumalabas ang ending. Mapipilitan kang bumalik para makita ang kasunod. Sa psychology, ito ay tinatawag na Zeigarnik effect. Mas natatandaan ng tao ang mga bagay na hindi pa kumpleto kaysa sa mga bagay na tapos na. Kaya sa halip na hintayin na mabawasan ang excitement at energy ng interaction, tapusin mo ito sa peak. Kahit simpleng linya lang na, may ikukwento pa sana ako, pero sa susunod na lang, ay sapat na para manatili ka sa isip nila. Hindi ito pagiging paasa. Ito ay pagiging marunong mag-set ng pace. Kapag laging may something to look forward to, nagiging mas exciting ka, mas hinahanap-hanap, at mas mahirap kalimutan. At dito nagtatapos ang ikalawang bahagi ng 12 Dark Psychological Tricks para maging obsessed sa iyo ang crush mo. Kung natutunan mo kung paano gamitin ang jealousy effect, ang pagiging prize, at ang final secret ng presence, tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng atensyon. Ito ay tungkol sa kapangyarihan na kontrolin hindi lang ang sitwasyon, kundi pati ang emosyon ng taong gusto mo. Pero ito pa lang ang simula. Dahil ang mundo ng dark psychology ay mas malalim pa kaysa sa inaakala mo. May mas malalakas pang teknik na pwedeng magpabago hindi lang ng relasyon mo, kundi ng buong pananaw mo sa buhay. Kaya kung gusto mo pang matuto ng mas madidilim na sikreto ng isip at impluensya, mag-subscribe ka na, i-on ang notification bell, at abangan ang susunod na video sa ating Dark Psychology series. At kung seryoso ka pa rin hanggang dulo, i-comment mo sa baba ang salitang mind control para malaman kung handa ka na sa susunod na level.